action, yun lang naman ang binibidyohan, di ba? Hindi naman yung paano nagsimula eh. Di ba? Normally, gano'n naman talaga ang mga tao. Magbibideo lang kapag ka mayroon ng commotions. Karamihan doon sa mga bidyong napapanood natin dito about kay Sampaguita Girl at saka kay Manong Guard is yung side ng bata or nung dalaga. Hindi na siya bata, sorry. Lagi kong nasasabing bata. Kasi nasa hustong edad na siya. And to the point nga, di ba, may mga taga-TSW, di ba, na-interview siya ng mga ibang network, di ba, ng ibang mga news agency, and even the PNP, meron silang interview because they thought na minor pa lang daw yun. But, okay, so ang point is na-interview, okay, na ipaliwanag nung bata yung side niya or nung dalaga yung side niya, na bakit siya naka-uniform ng high school, yung pala, 'di ba? May tinitake na siyang course at magkakambal sila. Then lumabas din sa interview na siya ay scholar sa isang private school na 50%. And why is she doing that? Kasi parang ang bahay nila is na-demolish or they need to, 'di ba? Kung mag-extra kayod. And one of that is this pagbebenta ng sampagita. 'Di ba? So bumuhos yung suporta, yung tulong and simpatya sa bata. So, anong nangyari kay Manong Guard? Actually, di ba may na-create na akong content explaining si Kuyang Guard sa nangyari. Di ba? Yung um, bakit niya nagawa yon, di ba? And as I heard, si Kuya Guard ay natanggal na sa trabaho niya. Parang tinanggal siya ng agency as a guard na kung saan ay nagtatrabaho siya. At narinig din natin naman yung paliwanag ni Kuya Guard na ginagawa niya lang yung duty niya. But of course, alam naman natin na regardless of the age, di ba? So, medyo naging masasabi natin na aggressive si Kuya. Pero bakit nagawa ni Kuya yun? Yun yung question yun. Bakit? Yes, may mali si Kuya, pero bakit niya nagawa? Yun yung hindi natin alam. Yes, nagsalita si Kuya, pero hindi niya na-idetalye katulad ng ginawa nitong ipapakita kong naging testigo or nanduroon nung oras na naganap yung pagtatalo ni Kuyang Guard at ni Sampaguita Girl. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ang notification bell para maging aware sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation with regards to this video, please leave it on our comment section. I love to hear from you. Doon sa kung ano man yung sa tingin nyo, sa opinion nyo, kung sino ba ang mali or tama. Diba? Ano ba talaga yung totoong nangyari? Yun lang po yung alamin natin. Issue lang po tayo, no? Issue lang po, walang personalan. Kung naman po yung mga nabibigay ko rito, yun po ay aking sariling opinion. Alright, so let's go into the details. So, ang ipaparinig ko po sa inyo muna ay yung video na kung saan yung nakatalikod na babaeng yan, na curly hair, at itong nakaupo. No, silang dalawa po yung nandirito sa video din ito at yung post, no, ni curly hair, ang babae ni ate. I think siya yon. And explaining kung ano yung napansin niya, kung ano yung mga nakita niya. Okay, so let us hear kay ate ang mga sinasabi niya, no? Close, close, open. Yan. So, pakinggan po natin si ate. Ano masasabi mo sa nangyari sa SM Mega Mall? Di ba ikaw yung nasa video? Kahit sino siguro mahaba pasensya, mauubusan ng pasensya dun sa bata na yun. Guys, ito yung nakikita nyo sa SM Mega Mall, guys, oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yun. Ito yung nakatayo din, guys. Okay, so, ito yung sinasabi ni ate dyan. No? Ito yung sinasabi ni ate. Yan si curly hair. And siya yung nakaupo. Okay? So, nandoon sila. And ano ba ang naging explanation ni ate at bakit naging ganun din yung kanyang mga nasabi. So, let's dive into this post na to, no? Which I'm thinking si ate to. Hindi yan ha, dito tayo magsimula. Yan. Before Mambon, andun na kami, naghihintay joyride, then andun na din sila, sinisita sila ni kuya, na kailangang balik yung guard, nakailang balik na yung guard out. So sinisita ni kuyang guard, itong mga bata, nakailang balik na. Then pinalipat sila sa overpass, tas minura niya yung guard kasi ayaw nila. So
which means yung batang babae yung pinapatunghayan dito ni ate, itong testigo. Then, ang mali uli yung guard kasi nag-iikot siya, balik-balik siya sa pwesto namin nung bata na nanghihingi ng pera. So, may nanghihingi pa ng pera. So, ito I'm not sure kasi may kasama daw siya eh. May kasama tong si Ventor, si Sampaguitagar. Hanggang sa sinabi nung guard na bakit daw ang hirap niyang pakiusapan. Reply ng bata is mura. Then, nagsabi yung guard na sa huling ikot niya, kukunin na niya ang Sambagita kasi nga di siya nakikinig sa pakiusap. Ang sagot niya lang sa guard, di kunin mo hanggang sa umambon. Andun pa rin ang girl at ang bata na lalaki na kasama niya. Ayaw pa din lumipat sa overpass. So, I'm thinking yung nanghihingi ng pera, yung bata na kasama ni Sampaguita girl, ha? So, I'm not too sure about that because kwento lang ito ni ate. Hanggang sa nag-away na sila ni guard, nagmumura si girl, yun yung time na hinablot ni guard yung Sampaguita. So, sa paghablot niya, hinila rin ni bata, ano, nung dalaga, yung Sampaguita, kaya tuluyang nasira yun. At yun yung ginamit niyang panghampas, di ba? Nag-away na sila, after nag-away nila, tsaka sila nagpunta ng overpass. Andun pa din ako, tapos na ang insidente, tsaka doon lumakas ang ulan. Wala akong kinakampihan sa sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko na pinagsimula ng away nila. Kahit ako, wala akong alam sa kung ano man ang background ng isa sa kanila. What I'm saying is kung ano ang naganap before and after the scene kasi andun ako katabi ng girl. Okay? Kasi kung anong nakikita nyo sa video is yung part lang ng video ng mga tao kasi may gulo na. Pero yung part na usapan pa lang ng dalawa, tao na involved is wala. Kasi bakit nga naman nila i-video? Kung sinisita pa lang, nagbibideo ang isang tao kasi nagka-interesado sila sa ganap pero never nila inalam ang umpisa. Yun lang. Okay? So ito yung naging paliwanag nitong si ate. Yung nakatalikod niyan na pinakita ko rin yung video kanina, di ba? So more or less, magkaka-idea na kayo kung ano yung nangyari talaga. So actually both side and if we are going to take yung explanation ni ate, no, na nanduroon, na saksi. So who started is really yung bata. I mean, yung dalaga na yun, yung nagtitinda ng Sampaguita. Di ba? Siya nagsimula dahil hindi siya nakikinig. And to think, ha, di ba, scholar ka sa isang private school, so more or less alam mo kung ano yung tama o mali. Di ba? Or you're just applying the being a street smart, yung sinasabi nila. Di ba? So since ikaw ay nasa kalsada or you're doing this kind of things, di ba? So you're adapting yung way ng mga nasa kalsada. Ganun ba 'yon? Di ba? Kasi may pinag-aralan siya at nag-aaral siya actually. At hindi na siya bata. Na alam niya yung totoo ay yung tama at mali. Di ba? Pinakiusapan ka, pinagsabihan kayo, then you're ignoring it, trying to be, alam mo na, yung mga batang palaboy. Diba? Normally, ganun naman ang ginagawa ng mga yan. Lalo't pag napapagalitan sila. Sila pa yung matatapang. Aminin natin sa hindi, maraming ganyan ng mga nasa lansangan ngayon. Hindi po ba? So, hindi po ako kumakampi rin sa bata at hindi ko rin kinakampihan si Manong Guard. But if you come to think of it, di ba? Sa mga naging interview dito sa kay Sampaguita Girl, diba? Doon natin nalaman na siya ay hindi na minor de edad, may pinag-aralan, nag-aaral, di ba? Na tumutulong sa mga magulang dahil may reason naman talaga siya, di ba? Kailangan nila ng pera base dun sa kwento na na-demolish yung bahay nila at kailangan nilang mapaayos. And I think yun yung business talaga ng pamilya nila, ang magbenta ng Sampaguita. Di ba? But bilang isang estudyante na medyo, kasi nga scholar ka, so medyo may utak ka, matalino ka, kumbaga. So at least alam mo na kung ano yung tama at mali. And alam mo kung paano rumespeto. Di ba? We're just basing doon sa mga naging interview na rin dito kay Sampaguita Girl, di ba? But the problem is, hindi niya in-apply yun at pinili niyang maging street smart.
no? Or mag-asal sa lansangan na kung ano yung ginagawa nila. Di po ba? So, base sa mga kwento ni itong si ate na masasabi nating testigo, at some point talaga may mali itong si Sampaguita Girl. Ang part naman ni Kuya, di ba? Parte po ng trabaho ninyo yan, nahabaan talaga, hindi mahirap kasi sa nature ng trabaho ni Kuyang Guard, pasensya talaga ang kailangan no? Pasensya talaga. So, hindi mauubos na yung pasensya ni Kuya, why not call another, di ba? Kasamahan nila. Kasi hindi naman talaga makatarungan na masasaktan sila, di ba? And ang intention niya lang kunin yung Sampaguita, di ba? Pero which is ano pa rin dahil hanap buhay nila yun no? Medyo mahirap yung naging positioning ng Manong Guard but yun talaga parte ng trabaho ninyo. And dito naman kay Sampaguita Girl, no, naturingan na medyo may pinag-aralan ka naman sana, bakit ganun yung naging asal mo? You're applying not what you'd learn from the school, kundi yung parang natututunan mo sa lansangan no? Hindi naman mag-iinit ng ganun siguro si Kuya kung ikaw mismo is nakinig base sa kwento ng mga naging testigo. Diba? So, maraming bagay na dapat i-consider. It's good na sana nga itong si ate girl, itong testigo na to, magpa-interview ng maayos. Kasi ito parang sila lang, kasamahan niya na yung nakatalikod ng maitim ang buhok ang kasama niya na nagsasabi. No? Kaya nga paliwanag dito ni ate is siya ang nanduroon. At totoo yun, kung ano yung action, yun lang naman ang binibidyohan, di ba? Hindi naman yung paano nagsimula Di ba? Normally, gano'n naman talaga ang mga tao. Magbibidyo lang kapag ka mayroon ng commotions. Di ba? Pag nagtataasan na ng boses, pero yung simula, wala nun. So, sa nangyaring ito, talaga medyo na-persecute ng gusto si Kuyang Guard dahil nga sa nasipa niya no, and we don't know that time kasi naka-school uniform siya ng pang high school kaya lahat ng netizen ang inisip minor de edad pa siya pero based sa interview hindi naman, di ba? So I hope kung may mga iba pang testigo na magpapatunay kasi hindi naging maganda, medyo parang naging masyadong yung parusa kay Kuyang Guard kung tinanggal siya. Okay lang kung nilipat siya ng ibang pwesto but to be terminated sa trabaho, di ba? Mag-a-apply na naman si Kuyang Guard. So medyo hindi fair no kay Kuyang Guard. Oo, nagkamali siya, totoo. But ano ba yung buong istorya? Inalam ba ng agency? Alam ba nila itong sinabi ngayon ng testigo? Are they aware na may mga ganitong klaseng taong nakapanood? Di ba? So, sana, nilipat lang si Manong Guard. Hindi katulad ng mga lumabas na balita na tinerminate siya. So, ibig sabihin, maghahanap na naman siya ng trabaho and paano kung mag-apply siya sa ibang agency at matrace na may ganun. Siyempre, tinatanong yan o bakit ka natanggal sa dati mong trabaho? Diba? It's either makatulong kay Kuya, no? Kung sakaling mang na-terminate si Kuya from that agency at may mga lumabas ng mga ganitong kwento, well, it will balance the situation. Di ba? Malalaman natin na yung both side narinig. Di po ba? So, sana kung may iba pang testigo na makakapagpalinaw, malinawan din sana. No? Naulit ko, may mali rin si Kuyang Guard. Di ba? Hindi niya masyadong maikli yung maximum tolerance pa rin niya. Kahit na sinasabi ni atin na kahit sino mauubusan ng pasensya. Di ba? Yun lang yung medyo hindi naging magandang inasal ni Kuya base sa kwento nitong si ate na testigo. Okay, so yan lang po ang gusto kong i-share sa video to. Kayo po, ano ba sa tingin nyo? Sino ba talaga ang may tama at may mali sa nangyaring ito? Lalo't may mga testigong lumalabas na pumapanig. Hindi naman pumapanig, no? Nagpapakita ng totoong nangyayari. Alright, so maraming salamat. Hanggang dito na lang.